Ito po tayo sa simbahan ngayon. Sasamba po tayo araw ng linggo. Kailangan po yun tuwing linggo. Sasamba po tayo sa isang bisis, sa isang linggo, isang bisis tayo sasamba sa Panginoon sa bahay niya. Wala pa po masyadong tao. Mamaya po mga 9 ang umpisa nito. Sa ating gawain at pamumunahan na kayo ni Sister Rana sa ating pong pasimula ng pag-aamin. At tayo nga po ay magsintayong lahat. At nagagalak po ba ang bawat isa? Ayan.
for all that He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. That's the wonderful love. Salamat po sa Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Masaya po ba kayo? Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. At sa umaga po ito, salamat po sa mga kapatid na muli ko pong nakasama sa umaga ito. Ako po ay nagagalak na muli ay gamitin ng Panginoon sa lugar na ito upang magdala ng mensahe ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. At ngayon po ay 10:12. So, natapos po tayo ng lagpas sa 11. Kaya salamat po sa umagang ito. At tayo po ay makipagbukas sa aklat ng awit, Psalms chapter 100, verse 2. Awit, chapter 100, verse 2. Psalms 100, verse 2. Nanayaan ko pong magsitayo ang bawat isa bilang paggalang sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ang aking pong babasahin version ay King James Version, English po ito. Nakita niyo na po ba? Sige po, sabay-sabay po natin ito basahin.
Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Tayo po lahat ay lumako at manalangin. Hallelujah. Purihin kayo, aming Diyos, na banal, dakila at walang katulad. Sa umaga pong ito, hinihiling po namin ang pagsama ng inyong banal na Espiritu na siyang mangusap sa puso ng bawat isa patungkol sa mensahe na nais niyong ipabatid sa umagang ito. Panginoon, aming Ama at Diyos na dakila, gamitin niyo lamang po ako na daluyan ng inyong mga salita. Tanging ang mga salita niyo lamang ang mahayag, Panginoon, hindi yung aking lahat ng inihanda, kundi kayo na siyang mangusap, ngalan at kapaluluran, Panginoon, sa buhay ng aming paglilingkod. Ama, sa umagang ito, anuman ang gawa ng kaaway upang hindi namin matanggap ang inyong salita, ay patuloy na mangusap sa aming buhay, sa aming puso, at makagawa kami ng nakalulugod sa inyo. Sa inyo po ang papuri at parangal sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaari na po makaupo ang bawat isa. Magmahalan kayo, magtulungan. Sabi po, at saka po sa Mark 10:45. Marcos 10:45, na tayo po ay servant ng Panginoon. Ano po? Ang Panginoon ang ating master at tayo po ay ang kanyang servant. Mark 10:24. Ay, 45 pala. Marcos 10:45. Sabi po dito, sapagkat kahit ako, na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para maligtas ang maraming tao. So, tayo po ay nilikha ng Panginoon para maglingkod, una sa Panginoon at ganoon din sa ating mga kapatid. At paano daw po tayo dapat maglingkod sa Panginoon? How to serve God. Una, ito po yung ating pag-uusapan. Serve God with our action. 1 Corinthians 10:31. Parang ako po masyado kinakabahan, sobrang tahimik mo po. Huwag niyo po akong tutulugan. Dalawa lang po yun. Nakikinig o kaya po ay tulog. 1 Corinthians 10:31. Sabi po dito, ito ang may sasagot ko, riyan. Ano man ang inyong gagawin, kumain man o uminom, gawin ninyong lahat sa ikapupuri ng Panginoon. So, una po, serve God with our action. Sa ating lahat ng ginagawa, sabi po ng salita ng Diyos, kung kumakain man, umiinom, ano man ang ginagawa natin, ay gawin natin sa ikararangal ng Panginoon. Naalala ko po, itong nakaraan, nasabi ko po sa inyo ay wala na akong Bible study na pinupuntahan, wala na mga gawain na bibihira na po, siguro po isang beses na lang po sa isang linggo kasi tuwing Saturday, napunta po ako sa Terilaw prayer meeting. Sangitan po yun kasi po ay schedule din ng Young Women's. Meron po silang fellowship Saturday ng ganung oras din. Kaya sabi ko, pwede po bang salitan ako pagka sa Terilaw ako sa susunod na linggo sa Young Women's naman. Ano po ba talaga itong i-share? Mag-ready po kayo. 2 Corinthians 9:7. Sabi po rito, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kusang loob. Isa pa po, 1 Corinthians 4:7.
Sabi po rito, bakit sinasabi ninyong nakahigit kayo sa iba? Ano ba ang mayroon kayo na hindi nagmula sa Diyos? Kung ang lahat ng nasa inyo ay nagmula sa Diyos, bakit nagmamalaki kayo na parang galing mismo sa inyo ang mga ito? Sa pa po sa Gawa chapter 4, Gawa chapter 2, verse 44 to 47. Sensya po kayo ng aking ay mahina. Maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya. 44. Mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi ang lahat. Pinagbili nila ang kanilang mga lupa at ari-arian at pera na ipamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangailangan ng bawat isa. Araw-araw, nagtitipot sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain. At palagi silang nagpupuri sa Diyos na nagustuhan sila ng lahat ng tao. Araw-araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang ililigtas. Noong panahon po sa aklat ng Gawa, yung mga mananampalataya po doon ay ang ginagawa nila daw po, lahat ng ari-arian nila ay pinagbebenta. Tapos daw po ay ginagamit sa gawain ng Panginoon. Huwag po kayo mag-alala, hindi po ito mabebenta sa inyo. Sabi po ng unang binasa natin, nagbigay po tayo ng ayon sa sariling pasya. Hindi napipilitan. Amen. At pwede tayong gamitin ng Panginoon sa patungo sa ating mga resources o kinabubuhay o meron tayo. Pwede natin itong gamitin sa paglilingkod. Naalala niyo po, wala po ako dito nung nakaraan, pero talagang gusto ko po lagi nakikinig ng salita ng Diyos. Yung panunoo po ni Pastor Cesar, naalala niyo po ba? Ano pong sabi? Lahat ng meron sa Kanya ay hindi niya itinuturing na Kanya. Kundi, ito po ay galing sa Panginoon. Ito po ay pahiram sa sakyan, ano pa man. At ito'y ginagamit po sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po. Patotoo po ni Pastora Vita, ano po mga kayamanan natin? Ano po? Malapit nang dumating ang Panginoon. Gamitin natin ito sa ikalulugod, ikalalawak pa ng gawain ng Diyos. Amen po. May isa pong kapatid, siya po ang nagsasabi nito sa kanyang sarili. Kuripot daw po silang basta kuripot. So parang yung buhay nila, marami naman silang ipon. Kung tutuusin, kaya naman nilang bumili ng mga gusto nila, ng sasakyan, o ano pa man. Pero dahil sa salitang pagkamatipid o kuripot, hindi po nila yung ginagawa. Hindi po nila ginagastos yung pera nila. Alam niyo po, pag nangusap ang Panginoon sa puso ng bawat isa at nagnasang maglingkod, lahat ng mga kaisipan na yun ay inaalis ng Diyos. At ngayon po, ay magkakaroon sila kukuha sila ng bagong sasakyan. At pinatotoo niya, nagagamitin at nanasa sila gamitin ito sa gawain ng Diyos. Ang Diyos po ay mabuti. Amen! Amen!